So walang Jordan Clarkson at walang Dwight Ramos at wala ring AJ Edu para sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Yan yung big news na binalita ng SBP Executive Director na si Erica D. Siya mismo ang nag-confirm sa PSA forum. Clarkson, fresh from winning an NBA championship with the New York Knicks. Hindi siya nakasama dun sa initial 30 na sinubmit ni Coach Tim Cone. Dwight Ramos and AJ Edu naman out dahil sa schedule conflict obviously sa Japan B-League. Dahil yun nga, may schedule sila ng B-League Manila Games sa September 9 and 10. So hindi sila available for the title defense ng Gilas. Pero syempre may mga bagong pangalan na pumasok. Andyan sila Cedric Bearfield ng Blackwater Bossing, Brandon Bates ng Meralco Bolts, magandang addition kasama sa 30-man pool. Andyan si Justin Aranya, andyan din si Justin Brownlee, andyan pa rin. Siyempre, nasa pool din si Benny Boatwright na naturalized player candidate. Sanabi rin ni Erica Dina, we were able to add players who are not necessarily available for FIBA competition as a local, kagaya nila Bates at Bearfield. Kasi nga Asian Games naman to eh. Hindi siya FIBA window na medyo strict sa eligibility rule. Parang dito passport lang yung kailangan. Kaya pwedeng isali yung mga PhilAm na hindi nag-qualified under FIBA rules, di ba? Or FIBA events. So out of the 30-man long list, may short list na na-submit sa organizing committee pero hindi pa final. Parang SEA Games. Pwede pa magbago hanggang dulo. Si Cedric Bearfield naman after ng game nila against Phoenix, sabi niya na parang lifelong dream niya na maglaro for Gilas. And first time siya mapapasama dun sa long list. So malaking bagay ito para sa kanya. And ganun din naman kay Brandon Bates, big man na kaya magbigay ng size at physicality sa paint. Magandang addition to mga to kasi maganda yung nilalaro nito mga PhilAm na to. Ito lang yung chance na makakapaglaro sila sa national team. Si Jordan Clarkson naman, last played for Gilas in the 2023 World Cup. Nag-average siya ng high scoring numbers at may gravity na nag-open up ng floor. Si Ramos at Edu, solid two-way players. Wala sila, kailangan mag-adjust ng system obviously. Brownlee, available pa galing sa injury. So hindi natin alam kung gaano siya ka-healthy. Sa previous ko na video, sinabi ko na parang time na siguro para kay Jordan Clarkson na bumalik at maglaro ulit para sa Gilas. Yun nga lang, di siya napagbigyan ngayong window. Although sa Asian Games to, ang sinabi ko naman sa video ko is para sa FIBA windows na remaining, which is very crucial yung 2 games natin na maipapanalo. Yun, nag-submit nga sila ng 30-man pool, nag-submit ng SBP, and ang isa sa mga news nga ay wala nga doon si Jordan Clarkson. So, yung mga tao na nag-hope na makapaglaro ulit si Clarkson sa Gilas, medyo mapopostpone muna ang mga pangarap natin. Pero sa 30-man roster na to, wala pa namang pinapangalanan kung sino yung mga nasa 30-man roster. Pero ayon sa balita, ang sabi nga ay nandyan yung mga kagaya ni Cedric Bearfield at ni Brandon Bates, which are mga bagong mukha na mapapanood natin sa Gilas kung sakali, di ba? Coach Tim Cone's triangle system will have to work with whoever makes the final 12. And yung shortlist na nasubmit, hindi pa final ano to eh, parang title defense to, gold medal lang pinagtatanggol dito sa Nagoya. Medyo mixed feelings talaga siya para sa akin kasi malaking loss yung absence nila Ramos at Edu, and pangarap ko nga talaga maglaro si Clarkson ulit and wala nga siya. So medyo malungkot. And yung mga proven pieces yan ng Gilas eh, di ba? Pero at the same time, syempre opportunity din naman to para kila Bearfield at Bates, di ba? Mga bagong chapter. Medyo may pressure lang kasi defending champions nga sila, pero kung kung mag-deliver nila, 'di ba? Bakit hindi? Ang maganda lang dito, fresh new faces kasi may chance makapag-surprise. Pero yun nga, medyo realistic din yung kailangan ng adjustment dahil nga triangle to ni Coach Tim Cone. So yun lang, the thing about this Asian Games roster is yun nga, medyo title defense nga tayo. Wala yung mga kilala nating players na naglalaro, yung mga main players ng Gilas. Which usually ganoon naman yung nangyayari. Ang kagandahan lang naman kasi sa Asian Games, yun yung kagaya ng SEA Games, ang rule dito is passport only. So hindi nagmamatter dito yung FIBA eligibility rule nila pagdating sa mga players. So yun yung maganda ron. Pwede kang mag-add na mga players na hindi usually nakakapasok dun sa Gilas. 12 na yon. So yun yung isang maganda dun na nangyayari. Ngayon, maraming magagaling na players sa PBA tayo nakikita na hindi eligible by FIBA rules. Pwede sila maglaro dito as a local. So yun lang yung exciting dito sa mga Asian Games na to eh. Ang problema lang naman kasi sa mga FIBA competitions, hindi natin napapalaro lahat ng Pilipino. Meron tayong mga players na parang naiisip natin, oh, pwede to sa Gilas, ganyan-ganyan. Pero hindi siya eligible dahil nga dun sa passport na dati kailangan
before 16 or at 16 dapat nakuha mo na yung Philippine passport mo para maklasify ka as local. Ngayon, change na nila to 18, which is better news, good news naman yun. Pero yun nga, marami pa rin mga players na mahuhusay na nag-fail na makasecure ng Philippine passport by the age of 18. So, yung mga players na magagaling na yun, na hindi sila, unfortunately, bawal silang maglaro sa Gilas as a local sa mga FIBA competitions, which is ito yung mga talagang competitions na may bearing or mga FIBA talaga to Pero hindi naman ibig sabihin nun na yung mga Asian Games at SEA Games ay wala ng value. Meron pa din, di ba? I think even itong mga Asian tournaments na to, sobrang importante na maipanalo ng Gilas lagi. Para sa akin, ito yung mga tournaments na pinapakita natin yung dominance natin sa Asia. So, even itong mga ganitong klaseng liga, tingin ko dapat talaga laging all-in yung Gilas. Ang story lang naman dito with the Asian Games is, wala yung mga kagaya ni Dwight Ramos, which is arguably our best local player. Wala si AJ Edu. Pero yun nga, meron naman siyang parang good side. Pwede kang mag-add ng mga players na tingin mo pwede na hindi eligible under FIBA rules or hindi pasok dun sa FIBA eligibility rule, pwede mo palaruin dito. So, yun yung bagong excitement na madadagdag nga nito Mapapanood natin tong mga players na hindi usually pwedeng maglaro under FIBA tournaments, pero ngayon mapapalaro natin sa bansa natin. Yun, and malay mo may positive, no? Pero yun nga, may pressure lang kasi sa kanila kasi defending champions nga ang Philippines. So, kailangan talaga natin manalo. And even ako, tututukan ko tong balita na to, pero yun lang naman ang news. Medyo malungkot lang talaga ako na wala si Jordan Clarkson kasi I really feel like parang feel ko talaga dahil nga galing sa injury si Brownlee, ganyan, i-rest na lang niya kahit itong Asian Games na to. Kayo, anong tingin nyo dito sa balita na to? Wala si Dwight Ramos, wala si AJ Edu, tapos may news na parang si Cedric Bearfield, sila Brandon Bates, and sila JB maglalaro na ulit. Let me know down below in the comments kung ano yung tingin nyo. Kung meron kayong mga suggestions or idea kung sino man yung mga nasa 30-man pool na sinubmit nila for Asian Games, let me know kung sino yung mga tingin yung 30 players na pasok doon and replyan ko kayo sa comments. And yun lang for this episode. Sorry, maiksi lang. Peace.